para magkaroon tayo ulit ng magandang balitaktakan. Opo. At saka ano po, Father, Sige. siguro na itanong na ito sa inyo ng ating mga kapatid. Kaya lang parang kahit papaano malinawan ng konti. Kasi alam naman natin na masugid tayong taga-subaybay ni Kristo. Kaya lang ang nagiging problema dito sa amin ay maraming tao ang hindi nakakatikais at dahil doon sa pakiwari ko ay maraming nagkukumunyo na under mortal sin. Kaya lang yung pari namin sabi niya hindi daw pwedeng hindi magbigay, pero kung pagsabihan naman hindi naman nila pinagsasabihan o hindi naman sila nag-a-announce na ah, dapat nasa state of grace lahat ng magre-receive ng ostya. Nawala si Brother Roland? Okay. Opo. Andito po ako, Father. So ang ano ko kasi, Father, dito, tama ba yung sagot ng pare na hayaan na lang natin na ganun ang sitwasyon, magre-receive sila kahit under mortal sin sila dahil pananagutan na nila yun sa Diyos? Yun yung unang tanong. Salamat, Brother Roland. Dapat meron tayong gawin. Nandiyan sa Ezekiel, bro, no? Ezekiel 18:20 ba yun? Na dapat, 16 to 18, 17 to 18. basahin natin. Yan is Ezekiel Chapter 3, verse 17 to 18. 17, 16 to, pwede 16 to 18. 16 to 18. Okay. Ito sinasabi, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. 19, bro, tuloy. Malinaw na malinaw, bro, 19. Tuloy sa 19. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yun pananagutan. So, ito po, sin of omission, bro. No, dapat meron tayong gagawin. At kung wala tayong gagawin, meron tayong pananagutan sa Panginoon, bro. Malinaw na malinaw po yun, bro. Bro Roland? Opo. O sige. Tapos Malinaw yung na malinaw yung talata na yun. Opo, bibigay ko yung kay Father na talata. Totoo. Sige, bigay mo. Yung Father, kasi katekista ako dito, nag-undergo ako ng program, seminars, trainings para sa catechesis. So, rehistrado po ako. Tapos, nagsiserve ako daily mass goer po ako dito sa simbahan. Wala. Opo. Tapos, ang ano ko kasi dito, Father, maraming gustong magpa-catechize na group. Halimbawa, sa isang barangay namin, gusto magpa-catechize. Kaya lang, ang parang nakakasawa na pabalik-balik ako doon kina Father, lagi ako nang humihingi ng permiso or permission para magpunta ako doon. Hindi pa pwedeng, dahil katekista naman ako, hindi pa pwedeng pumunta ako kung saan-saang lugar. Let's say, pumunta ako ng Bohol, mag-catechize ako. Hindi pa pwedeng, kasi sinisita kasi ako dito. Pag halimbawa meron akong ginawa na ganyan, parang nagmamalabis ako sa aking posisyon, parang hindi ko na sila, hindi ako humingi ng permiso. Kailangan ba talagang humingi ng permiso sa pagbibigay ng evangelization? So, yan ang tanong mo, kapatid. Unang-una, kapag papasok tayo sa parokya, kailangan ng permiso, lalo gamit ka ng kapilya, gagamit ka ng sa simbahan, kung gagamit ka, mag-ask ka ng permission. Pero kung mag-house to house ka, kung nandyan yan sa mga may-ari, kung papasukin ka, hindi na kailangan, no?
kung lahat naman tayo dapat mag-evangelize, no? So, siguro bro, magsagawa ka ng oh, at ma-evangelize mo, no? So, dapat talaga mag-ask ng permission, bro, para sa protection mo din yan, no? At para din meron kang crowd na mabigyan. No? Kung personal mo yan na gusto mong mag-evangelize, no? Mas mabuti na may permiso sa pari, bro. Dapat may permission sa pari. Okay. Yung pangatlo Para po, masuportaan ka. opo, sige po. Thank you. Yung pangatlo, Father, yung St. Joseph Confraternity dito sa amin ay member po ako. Pero hindi po ako officer. So yung mga officer, nagre-recruit sila ng mga tao base sa gusto ng aming pare na okay lang pumasok yung mga taong under mortal sin, mga mag-asawa na nasa hindi kasal, mga mag-asawa na hindi kasal sa pare. Tapos, ang requirement kasi dito ay kailangan nila magkumpisal bago sila maging official na member. Magkukumpisal sila. So sabi ko kay Father, kasi sabi niya sa akin, Father, pwede ba yun? Sabi niya, ako, pwede naman yun, kaysa mapunta sila doon sa kalye, mas maganda, ipasali na lang natin sila dito sa confraternity. Sabi ko, Father, kasi ganito yun. Requirement natin magpakumpisal, at saka paano sila magkukumpisal? Hindi naman, di ba, meron yatang hindi ko lang alam kung meron tayong meron tayong verse sa Bible na nagsasabi na hindi pwedeng magkumpisal na kalahati. Kasi kung nasa mortal sin ka, paano ka mabibigyan ng absolution? Ang sabi sa akin ni Father, ako nang bahala dyan. Sabi niya. Ano bahala? Ang dami sa amin. Ang dami sa grupo namin yung ganun na under mortal sin. Yun po. Unang-una, bro, dapat yung simbahan ay welcoming, di ba? Welcoming church. And then, dapat din ang simbahan, hindi lang welcoming, isasabi din yung katotohanan. Para, example, na nag-live-in lang sila. Bakit hindi ka magpakasal na wala ka namang, okay. Alam mo, kapatid, sabi ni Father Amart, we need to re-Christianizing Christians. No? So, dapat re-Christianizing Christian, dapat i-evangelize natin yung mga kasamahan natin. Opo. At patuloy lang na pag-remind sa pare at siya na bahala doon. Siya naman nagot sa Panginoon. Basta, nag-remind ka na i-remind natin yung mga bawat kasama. Yung punto mo ay evangelize natin sila. At wala naman ako magawa kapag yan ang gusto niya. No? Siya lalo na kung Paris priest, di ba? So, kung hindi niya i-evangelize yung mga tao, may new way of evangelization hanggang ngayon, patuloy pa tayo nag-re-evangelize within ourselves sa ating mga kasamahan. Kaya nga maraming naging protestante dahil wala tayong ginagawa. Lagi lang tayo nagsimba, ikinaptayon, kapag mag-ano ka lang sa mga requirements sa cluster mo, okay na yun. No? We become nominal Catholic by name, bro. Patuloy ka lang mag-remind sa pari. Siya na ba managot sa Panginoon kung hindi niya gagawin ang dapat niya gawin? It is all about sin of omission, bro. Pero sa inyo, patuloy lang. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi naman hindi naman kami permanente sa parokya, bro. Opo. Yun. Yung mga suggestion mo. Masyadong kasi, Father, masyadong, sabi ko, wala nang katikista, maraming katikista, kaso lang, maraming walang alam sa katotohanan. Ang alam lang nila, yung thesis, yung konting, mga basic lahat, basic. So, kahit yung mga pare namin dito, hindi alam yung Catechism of the Catholic Church. Hindi nila binabasa yun, tulad nung 216, hindi nila alam yun. So, mahirap, pero sabi ko, Lord, wala akong magagawa kasi pare na mismo yung nag-object. So, sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa kanya. Lagi kong pinagdarasal dito yung
problema sa amin sa parokya. Kasi Mm. kasi marami talagang wala pong alam, Father. Kaya lang sabi ko, tulad ng sabi ko, sino ba naman ako? Wala Mm. akong kayahan Para kundi kasi sa San Pablo. Pagsanto. Patuloy Opo. lang kapatid, wag maghinaan ng loob. Patuloy lang. Gawin mo ang dapat na nararapat, kapatid. Kung feel mo na mag-evangelize, pwede ka mag-personal evangelize sa mga kasamaan mong katekista. Ito yung share ko sa iyo. Ang ganda. Pwede mo i-share yung natutunan mo. And then, yung bunga, magbubunga talaga yan. At huwag kang mawala ng pag-asa. Kung basahan mo yung Santiago 5:20, bro. Or 19:20. Nandyan daw? Santiago 5:20. 19:20. Okay, ate, masahin Santiago 5:19 hanggang 20. Ito sinasabi, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Wow. So, kahit isa, kapatid, na mag-guide natin sa pamamagitan ng aral ng simbahan, no? Nakaligtas ka ng isang kaluluwa, no? Opo. So, patuloy lang, kapatid, huwag kang mahinaan ng loob at patuloy kang mag-aral at mag-share. Kahit sa mga meeting ninyo, pwede ka mag-share. Ito yung i-share ko sa inyo. 3, 5, patuloy, i-share mo yung nalalaman mo. Meron Huwag ka kasi mawala dito pa ikwento ko sa inyo, saglit lang ito. last February, meron kaming kinasal na 5 mga taong kasal sa Huwes, sa mayor, pero hindi kasal sa simbahan. So through evangelization, naakay namin yung 5 paris, 5 mag-asawa, at nakasal na yun sila ngayon. At sa awa ng Diyos, yung mga madre namin dito yung nagkatikais, at nung time na yun na nagkatikais yung mga madre, nandoon ako. Pero wala akong part doon, hindi ako binigyan ng role. So ang ginawa ko, dahil hinulangan talaga ako doon sa mga madre ng pagpapaliwanag. At saka sabi ko parang convincing. Sabi ko, Mother, yung Mother Superior ng Divine Mercy. Sabi ko, Mother, excuse lang po, baka pwedeng ako na lang po ang magbigay ng sa General Confession. So pumayag, madaling sabi, pumayag yung mga madre. So nabigyan ko ng catechesis yung mga mag-asawa at naging maganda naman ang resulta, Father. So nasa confession na sila, sabi ng pare, sino ang nag-catechize sa mag-aasawang ito? Kasi for the first time in history, na kinilabutan ako habang sila, nagkokontisal. So sabi ng mga madre, si Brother Roland, so sabi niya, salamat brother, ganito, ganyan. So natutuwa ako, masaya ako dahil maraming 5 ang kaluluwa na naligtas natin. At alam ko, Father, ngayon, isang Father talaga ang nangyari. Kasi itong kinasal na ito, yung mga mag-asawa na ito, merong isang paris na Father, ni minsan hindi nagsimba. Nagsimba siya, last simba siguro niya, siguro elementary or high school, mga ganun. So ngayon, meron na silang 2 anak, mga dalaga at binata na. So sabi ng asawa niya, alam mo ba, Kuya Roland, grabe yung saya ko dahil yung asawa ko, simula lang nang magkatikais ka, simula nung kinasal kami, araw-araw na siyang nagsisimba at siya na ang naglilid ng rosary. Marunong na siya mag-rosary kaagad. Sabi ko, grabe talaga ang galaw ng Holy Spirit. Kaya, pati ibang mga partners, yung ibang mga mag-asawa, sabi sa akin, alam mo Kuya Roland, simula nung mangyari ito, parang iba na yung namin, yung masaya kami. Tapos yung hanap buhay namin, magaan. Tapos yung pagsisimba namin, hindi na kami nakukulangan ng oras, dati busy kami. Pero kahit gaano ka busy ngayon, nakakapagsimba kami, yun yung sabi nila. Kaya
ewan ko ba, sabi ko, salamat Lord, salamat sa Holy Spirit, talagang gumalaw talaga siya para sa pamilyang ito. Wow. Opo, Patuloy ka bro Tuloy. opo, salamat. Yun po ang aking testimony for. Wala ng pag-asa. Opo, masaya. Opo, yun lang po Father, at saka salamat at nagkausap na naman tayo. So, God bless hopefully bro Roland ha. ano, Yes, oo, yes. In God's opo, time bro. opo, yun lang po at maraming salamat. God bless bro Roland ha. God bless. Thank you. Okay, thank you kay Brother Roland. And then, sa next naman ako, kung sino ang unang magbukas ng camera, siya kung unang tatawagin. Unang nagbukas si Brother Jose Marie Damayo. Brother Jose Marie Damayo, good evening sa iyo. Good evening po sa inyo lahat dyan, Brother Good evening Darwin. kapatid. May tanong lang po ako. Ba't kay Rudy Baldwin? Pwede po kaya, Father, i-exercise na, exercise po siya? Una kapatid. Kasi Father, medyo Una kapatid naiirita yung po ako sa oops. una yung magpa-exercise dapat kusang loob, no? Kusang loob na lalapit, hindi tayo mag-exercise agad ng isang tao na hindi magpa-exercise. So, hindi lang yung mini-mention mo, kahit sino hindi pwede exercise kahit sino without consent kapatid. Okay po. Kasi, Apo, at mayroon pa po akong question, Father, tungkol sa misa. How about po kung mm eh, Father, ito po kasi medyo may traditionalist po ako. Although hindi pa po ako nakaka-attend physically ng traditional Latin Mass, puro mm Novus Ordo po ang mm available po dito sa amin sa diocese. mm Kung tungkol po sa sa confiture, mm napansin ko what if po, Father, kung hindi po kami naabutan yung conviction pagdating po sa simbahan, mag-attend po kami ng misa, ano na po, yung sa collect na po na part, mm ah hindi po kami dapat pwede mag-take ng mag-receive communion. ng communion. Depende po. Dahil kung sinadya mo na hindi makarating, no, may malis. Ako na disgrasya ka and then na-late ka. So, spiritually, nandun ka sa simula ng misa, di ba? Paano yan, Father, na disgrasya kami? Or na grabe yung traffic, hindi inaasahan. Usually, yung traffic lang ay 1 hour ay lumampas ng higit sa 1 oras dahil sa grabe na traffic. First time ko po yun. Hindi mo sinasadya, bro, na malate ka. Okay. Pero sinasadya mo na malate ka. Iba yon. So, physically, mentally, spiritually, hindi ka present doon. Pero binibigay mo yung best, pero na-late ka pa rin. Nandun ka na spiritually, di ba? Yung isipan mo, yung spirit mo, doon na eh. Na-late na ako. Binibigay ko yung best ko na hindi ma-late. Maga pa ako nag-advance pa ako ng paglakad ko. Pero na-late pa rin ako. Di ba? Iba yung sinadya mo. Di ba? Beyond your control mo ba? Kung beyond na sa control mo, wala na tayong mali siya dyan. Pero pwede ka namang hindi ma-late, pero sinadya mo, walang valid reason bro. Walang mabigat na rason. No. Yan po. No. At ah pwede ka mang-immune kapag hindi mo sinadya, kapatid. Okay po. Father, ito po, tungkol po sa consecration. Mm-mm. Ano po bang masasabi niyo kung ito po, during every consecration, pag nag-attend po ako ng misa, nung pag tinataas po ng pare yung ostia at yung opa, ay tinataas po rin po ang aking mga kamay at
sinasabit ko po ang mga personal na panalangin. Ano po ang masasabi niyo po dyan sa habit ko na po? Habit ko na po yan. During consecration, itaas mo yung kamay? Apo. Ang pari lang magtaas, no? Yung mata mo lang itaas sa Eucharist, no? Ma-disturb yung iba, bakit tumaas ito, hindi naman to Our Father. So, ang pari lang bro, yung itaas mo yung mata mo lang, no? Yung intention mo lang ang itaas. Dahil dapat hindi ka maggawa ng sarili mong aksyon, no? So, ano yung ano ng mga tao, nakaluhod during pagtaas ng pare, dahil makakuha ka ng attention eh. Instead, doon ang mga tao makasentro sa Eucharist, nandun na sa kamay mo. So, wag kang Kasi magsagawa ng... ganito lang po. Mm-mm. Bro? Ganito lang po ang pag-raise ko po ng hands. Parang Dito lang po nag-consecrate sa... ka rin. Ang pare Hindi lang. po. Anak ka? Ganun? Parang Parang Our outer Father? gesture ko lang po yan na parang Our Father? inaali ko sa Panginoon yung aking mga dasal. Parang ganun po. Ganun lang, ganun lang. Opo. Akala ko rin ganun. Hindi po. Ganun lang. Opo. Okay lang yun. Akala ko ganun eh. Taas ang kamay. Baka disturbo ka sa iba. Ano lang, hindi mataas. Okay lang yan. Bro. Thank you po. Yun lang po. God bless. God bless, bro. Thank you po. Opo. Bro Jando, tapos na si Brother Jose. Okay. So, brother, dito naman tayo ngayon kay Brother Jones. Brother Jones, good evening. Good evening po. Good evening, Brother Jones. Magandang Brother, gabi. may tanong po ako to sa ano, kasi nung last Sunday, nagpa-bless po ako ng mga scapulars ko. Kaso lang nag-bless is yung lay minister kasi hindi pumunta yung pare doon sa ano. Okay lang ba, valid pa ba yun o pwede kong ipa-bless ulit ngayon sa mamaya magbe-blessing kayo? Una-una yung pare talaga ang mag-bless. Hindi ko alam kung ano yung diocesan may mga synod yung mga diocese eh. Pero i-search ko i-search ko muna mag-search muna ako sabi dito, lay ministers, non-ordained individuals generally cannot impart blessings in the same way that ordained clergy, bishops, priests, and deacons can. However, there are some exceptions and contexts where lay people may offer certain types of blessing. Pwede sila maka-bless ordained versus lay blessings. Ordained ministers, priests, bishops, deacons can give official sacramental blessings, liturgical blessings in the name of the church. Lay people can offer prayers of blessing, but these are not the same as liturgical blessings. They are more like prayers asking for God's grace and protection. For example, parents blessing for their children, especially before bed or big life events. So, pwede ka mag-bless sa mga bata mo. Like catechists or leaders praying over others during gatherings and prayer services. Pwede din siya magdasal sa mga mag-lead sa prayer. Extraordinary ministers of the Holy Communion may give a simple blessing like receive Jesus in your heart. Pero hindi mag-bless ng sacramentals, bro. Hindi mag-bless ng sacramentals. Malinaw na malinaw dito, bro. Official can give official sacramentals and liturgical blessings in the name of the church. Ordained ministers. Saan yan, bro? Sa ordained ministers, sa bishop, sa pari, at sa deacon. Hindi sa lay minister, bro.
Okay. Kaya nga to, naka-ready na po ito ngayon. Para mamaya. Okay, Kasi bro. sabi ko, kasi nag-duda ako, no? Pwede ba to? Kaya sabi ko, tatanong ko nga para sigurado. So at least ngayon na Pero nalinawan ako. dito bro, may naka-attach din dito official guidelines. May kadugtong bro. The Book of Blessings, De Benedictionibus, allows for some blessings to be given by lay person, especially when no clergy are available. But these are limited in scope and are always done in a spirit of humility, recognizing that the full authority to bless lies with the ordained. Now, lay ministers can offer certain kinds of blessings, especially prayers over people. Yung mga pwede din mag-bless sa mga tao, but they do not have the same authority to give formal church blessing as ordained clergy. Hmm. Okay, okay. Malinaw dito bro na pwede mag-bless ang isang lay person kung walang pari. Pero hindi related sa liturgical blessing and sacramental bro. Okay, Hindi ko salamat alam po. kung ano yung document na sasabi na pwede yung laigo na mag-bless o sacramentals. It might be abuse of power, kapatid. Okay, isang tanong na lang po. Di ba during mass, meron kayong do sa part na, di ba, alalahanin natin yung mga mahal natin yung may pag-asang muling mabubuhay. Tapos may Mm. mention yung kung sinong tao na minsan meron kayong special mention. Pero sa amin nasisimba, pwede kami mag rin na mag-insert sa sarili na dinadala ko rin yung our beloved deeds. Okay yun. Allowed yun, ano? Bro, excuse mo na ha. Nag-search ako dito eh. So what it says about lay people, it allows certain blessings to be given by lay persons, especially in the absence of clergy and when permitted by liturgical norms. Key reference General Instruction number 18. In the absence of a priest or deacon, a lay person may preside at certain blessings using the rites and formulas designated for the lay minister. So merong blessing bro na inaalaw pala sa mga lay minister. No, merong certain blessing, no? This CCC 1669 on blessing. Sacramentals derived from baptismal priesthood. Every baptized person is called to be a blessing and to bless. Hence, lay people may preside at certain blessings. This clarifies that some blessings may be given by lay people, especially as a part of baptismal priesthood, though not sacramental or liturgical blessing received for clergy. So, ina-highlight dito bro na hindi talaga sacramental and liturgical blessing. Pwede tayong makabless sa mga anak mo, pwede ka makabless sa mga pwede ka mag-deliverance, no? Deliverance also is a blessing sa kwarto mo. Pero hindi talaga hindi katulad ng mag-bless ng tubig, hindi mag-bless ng sacramentals yung religious items. So though not sacramental and liturgical blessing received for clergy. Iba talaga yung pari ang mag-bless, bro. Okay, salamat po. At saka ito, nakahanda na para mamaya. At least alam ko na ngayon. Yung isang tanong ko pala, Father, yung, di ba nagme-mention kayo nung alalahanin natin ang mga kapatid natin Yes. na mabuhay, Yes. na may pag-asang muling mabuhay. Di ba? Yes. Minsan meron kayong mini-mention. Pero sa amin na, di ba, nagsisimba, magsasabi rin kami, Lord, alam mo Yes. ang mahal ko, tignan sa pangalan ng mga magulang. Ganun. Okay yun. Hindi rin yun. Yes, pwede po, bro. Kaya nga mag-post ako ng ilang segundo para yung mga tao ay makaalala sa mga mahal natin sa buhay, bro. Okay, yun lang po. Maraming salamat para makaano rin yung iba. Magandang gabi po. Salamat. Okay, God bless, bro. okay, thank you sa iyo, Brother Jones. Dito naman, dito naman ako, kuya, Dito naman ako ngayon kay Rob. Brother Rob, good evening.
Unmute, Brother Rob. Good evening, Father Darwin. Good evening, Ay, Brother Ralph. first time ko sa Father Darwin sa punto por punto. Tanong ko lang po kung kasi yung kapatid ko kasi kasal sila sa kasal sa Catholic Church. Pero yung pagsasama nila hindi nagtagal, naghiwalay. Pero yung may kinakasama siyang bago ngayon. Pero matagal na sila, may anak na sila. Pero nasa ibang sikta, Father Darwin. Paano ba yung Father Darwin? Gusto ko silang ibalik sa Katoliko eh. Paano yan? Ah. Una, evangelize mo, i-catechize mo. Dagdagan mo din yung kaalaman mo, dagdagan mo yung kaalaman mo para dahan-dahan malinawan yung isipan nila. Yun Pero ba? yung nila, Father Darwin, di ba, pag kasal ka sa Katolik, di ka na pwedeng maikasal, di ba? Kung kasal ka na, sinong kasal Opo. sa simbahan? Sa kasal, yung kapatid ko, kasal sila sa simbahan, tapos naghiwalay sila ng una niyang asawa. Ngayon, may bago siyang kinakasama, pero nasa ibang sikta na. Hindi na dapat siya magpakasal sa iba dahil kasal siya sa pare eh. Kaya nga eh. Yun yung ko, Father Darwin nasa ibang sikta siya Adultery na yun. Kahit Katoliko yung kasama niya. Adultery yun eh. And then kung merong valid reason, kapatid, yung kanilang hiwalayan, example na may element of force, may impediments sa previous marriage, pwede naman ma-examine. Example, hindi niya gusto yung pagpakasal nila. Mga impediments ba? Kung may impediments sa kasal nila, pwede yun ground for annulment. Bago pa siya magpakasal ng iba, dapat ma-annul muna at kung merong ground for annulment. Ano ba yun, Father Darwin? Sa simbahan talaga yun, valid talaga yung Yes, yung annulment. annulment sa simbahan po yun. Meaning sa annulment, wala talagang kasal nangyari. For example, ikaw, hindi mo yun, wala kang full consent sa pagkasal. May element of force. Ang nag-decide nito ay yung nanay ko. Dahil buntis na yung girlfriend ko. So, hindi mo desisyon. Desisyon ng mga magulang ko. Ma-establish mo yon na meron kang mga proof, ground for annulment yon. Dapat kusang loob mo yung pagpakasal. Kung merong element of force dahil buntis na siya, Father, at napilitan talaga ako, Father, hindi talaga ito yung decision ko. Mula sa simula, yun ang disposition mo, ground for annulment po yun. So meaning, walang kasal nangyari. Null and void. Walang kasal na nangyari. Dahil hindi mo gusto yun eh. Diba? Yeah, Meron ding psychological incapacity, bro. Yung kanyang asawa, wala talaga, irresponsible talaga, no, mula sa simula. Psychological incapacity. Pero mga impediments, bro, ground for annulments. Okay, Father Darwin. So, Pero Father kung hindi Darwin, siya ma-annul, hindi kailangan. Adultery yung kaso niya. opo. Pero paano yun, Father Darwin? Talagang gusto kong ibalik siya sa sa Katoliko eh. Wala bang paraan yun, Father Darwin? Kasi yung kasama niya kasi ngayon sa ibang sikta na sila. Pero yung kapatid ko, Katoliko, yung kapatid kasi Katoliko kami. Ay, evangelize lang siya, kapatid. Siya naman na mag-decide sa kanyang buhay as long as na-evangelize mo siya. Yan lang ang paraan, no? Evangelize, dadagan mo, i-evangelize mo siya without imposing our teachings, but propose the teachings of the church with great love. Isalaysay mo yung mga aral ng simbahan. At siya na mag-decide. As long as na-share mo na yung katotohanan sa ating pananampalataya, pagdasal mo siya. Opo, salamat, Isa din Father yung Darwin. impediments, bro, yung Malabo yun, deception. parang malabo yung sa impediments kasi Padre Darwin, talagang yung pagkakasal nila, talagang silang dalawa yung gusto. Pero hindi nagtagal yung nila, relasyon.
Dahil sa ano, hindi ka pride, because of pride, and then hindi magkakaunawaan. So sa mga nandito ngayon nakikinig, huwag kayong magmadali, no? Kilatisin mo muna yung makasama mo habang buhay na yan, habang buhay na po yan. Para Kaya hindi ka ngayon, para hindi mo na yan masauli. So huwag kayong magmadali, lalo sa mga kabataan ngayon, no? Huwag kayong magmadali, siguraduhin nyo yung makasama mo buong buhay mo yan, buong buhay, no? So, mas mabuti kung meron na silang anak, bro. No, dapat mag-focus na siya sa mga anak niya at sa pamilya niya. Pamilya natin, no? Magulang, mga kapatid natin. No? Bro, sige po, Father Darwin, salamat po yung sa pangalan niya, isasali ko sa dasal ngayon. Yung pangalan niya? Rinaldo Alejandro Siscon po. Alejandro. Sige, isasali ko. Isasali natin sa dasal, Salamat po, Father kapatid. Darwin. Sa lahat na nandito. Active po ako lagi kitang nasubaybayan sa sa mga mo. Tapos member din ako sa yung lagi kang nagpo-post sa GC. Sa anong GC? Nandun po ako. Yung anong GC yan? Pag mag-live, gusto kang mag-live. Wala yan, bro. Hindi kay Father Darwin yan. Hindi kay Father Darwin yan? Hindi kay Father Darwin yan. Sige. Baka balang araw, hingan ka ng pera nun. Hindi kay Father Darwin yan. Sige, sir. At saka si brother, yung host, lagi kong subaybayan, ko niyan, tawag nun, followers. Okay. Followers niya ako. Thank you, bro. God bless, bro. Salamat, Father Darwin. God bless, bro. Okay, dito naman tayo ngayon. Kay Ate Meg naman tayo. Ate Meg, good evening sa'yo. Good evening po sa inyo dyan. Good evening, Father. Ate Meg. Isang tanong lang talaga. Sige. Mag-bless na tayo mamaya. Kasi nagsimba ako kanina, tapos after ng namin, nag-usap-usap yung mga doon, mga parishioners. Tapos napag-usapan yung about Tai Chi. Yung Tai Chi, Father, yan? Okay ba yan sa Catholic, sa ating mga Catholic? Anong Tai? Hindi ko alam. Para siyang martial arts yan, Father Darwin, na parang sumasayaw. And then? Para siyang parts of Kung Fu na para ka sumasayaw pero magamit mo siya as defense kung may umatake sa'yo. Hindi ko alam kung wala akong idea. Parang may halimbawa kaya nilang pag-control sa nature, halimbawa i-control ang nature? O parang ganun ba? Yeah, pari daw ang Chinese na pari daw yung founder niyan. Kasi yung i-control ang nature? Nagtuturo siya ng Tai Chi at saka yung yung isa, Bro Jando, na yung bawal sa sa Catholic. Ang pagkakaalam ko sa Tai Chi kasi napapanood ko yan sa mga pelikula ni Jet Li. Yung halimbawa, susuntok yung kalaban. Tapos yung suntok ng kalaban parang gaganyan, parang hihilahin niya lang ba. So yung impact sa kanya mahina, pero pagbalik niya doble ang lakas noon. Parang ganun ba? Para bang sumasabay sa nature, yung gumagawa sa ng parang yung mga dahon, paikutin nila sa hangin, ganun. Mga ganun ba? More on yan? Okay lang ba yan? So okay lang ba na yan sa Catholic? Kasi nagtuturo din yun siya ng yung isa, yung yoga, yung yung yoga, hindi pwede yan. Oo, tapos yung isa Tai Chi, parang siya, pero parang lang, parang relaxation daw yun, na pakalma daw, tapos siya yung sabi ko, kaya hindi ko siya tinanong, pero tinanong ko siya noon sa about sa yoga. Sabi niya, no, guys, okay. Sabi niya ganun. Okay lang daw ang yoga sa Catholic, wala daw problema. Sabi niya ganun. Sabi ko, ba? Bawal yung yoga.
ano yun. Wala akong alam sa ano, sis, dahil wala akong background. So, hindi ako maka-comment sa tanong mo, Parang kapatid. ano din siya, relaxation din siya, parang martial arts na hindi ko alam, parang sabi niya pang pakalma daw, pang paano, parang pari-pariho din sa yoga. Mag-exercise lang, parang exercise. Oo, hindi ko alam. Basta, pero pari daw, sabi ko. Wala akong background sa ganun. Pasensya na, kapatid. Hindi ako Okay lang. makasagot dyan. Tanong ko kasi kung okay ba yun sa atin kasi mga ano Hindi sila. hindi ako makasagot dahil wala akong background kapatid. Okay lang, Father, okay. Bago ko lang yun narinig, kapatid. Sige, Father, good night. Bye-bye. God bless, ate.